Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 5, 2025 at ganun na po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng makakarinig, makakapanood nitong ating pangangaral. The Assembly of Yahweh H. At ang ating pupaksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi doon sa paksang ating pinagsama-samahan, pinagsalu-saluhan doon sa 12:13 na Ecclesiastes. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Minsan pa nating pasalamatan, wihim, dakilain si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa hapon po ito, sa ating mga mahal sa buhay, ating mga magulang, kamag-anak, maging sa ating mga kapwa. Magpasalamat po tayo na binigyan tayo ng pagkakataon na sa mga nasa kapulungan na pasalamatan at purihin natin siya, sundin yung kalooban. At sa mga wala sa kapulungan ay pagkakataon upang makilala natin si Abay Hawa. Marami yung nakakilala kasi kay Abay Hawa. Makabilang din sa kapulungan, doon sa tinatawag na Ecclesia, lahat ng mga tinawag. Hindi ho iglesia, hindi ho church, hindi simbahan. Ang katawagan ho kasi noon, panahong unang siglo ay Ecclesia, assembly or kapulungan. O dapat dyan masama, hindi sa iglesia. Ang iglesia ay simbahan. Yun ang mga nakikita natin na pinupuntahan ng mga tao na pag-araw ng Huwebes, Miyerkules, minsan ay Linggo, minsan Sabado, na may isang nangangaral, pari man yan, pastor, o imam, obispo. Yun ang simbahan. Kaya ho yung mga mananampalataya, hindi ho simbahan ang tawag sa kanila, kundi Ecclesia, mga tinawag, kapulungan, assembly. Para doon sa ikababatid ng mga ngayon lamang ho napakinggan kung ating ginawang pangangaral. Doon sa dati na, yun o yun. Sister Ging Maka, magandang hapon. Sister Vivian Bandohomana, umaga pala dyan, sis. And then Brad Leonardo Corsiga, Sister Christy Nawares, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Emiliano Umali, Melchor Pasis, Carlo Roll, Juliet Umali, Jan Mercorsiga,
Teka. Sister Shirley Reverisa, Brad Noli Tungkua, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Edmundo Mali, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Sebastian Juarez. Teka, may naligtawan ako. Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Si Brad Wilfredo Bedes. Kasama na si Brad Pedro at si Dominga Bedes. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Ayun, alas 4:30 na ng hapon yung ating oras. So, tuloy na po tayo. Sisilip-silip nila ako dun sa ating mga kapatid na atin pong babanggitin. So, yung paksa natin, 12:13 sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanya mga utos sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. Itong sitas na ito, gaya ng ating naging panimula kahapon, yung pagkatakot kay Abay Hawa, ay sa nakita natin at ipinakita naman talaga ni Abay Hawa, na wala ho talagang takot ng tao kay Abay Hawa, kundi napunta ho doon sa mga tao. Nakakalungkot mang isipin. Nung una, hindi naman natin alam mo yan dahil palibasa nga, pare-parehong nasa laman, wala tayong naiisip na parehas nga lang, pantay-pantay ang pagkakaisip natin. Iniisip nga natin itong mga relihiyon na nakagis na natin, makadiyos sila. Lahat ng relihiyon, puro makadiyos. Ibig sabihin, yung iba nga pinupuri yung ganda ng kanilang mga simbahan, kapilya, maayos na pamamahala. So wala ho tayong iniisip na meron palang napakalalim na yung salitang pasako ang tao sa Diyos, magkaroon ka ng takot. So ngayon na lang natin naiintindihan na dapat pala talagang katakutan natin si Abay Hawa, hindi tao. At kahapon nga, nasimulan natin hinggil doon sa pagpapagaling ng mga manggagamot, ng mga doktor na nakikita natin doon sa mga panggobyernong tanggapan, lalo mga libre ho Makikita natin yung mga pasyente. Nakapila sila, nakapila sila doon sa kasi kalimitan mga libreng gamot, ganun, o libreng doktor sa center, tsaka may schedule pa yun. Dati-dati dito sa amin, yung center na pupunta-puntahan mo, pero ngayon nag-iba na. Kinakailangan yung emergency, ibig sabihin yung 50-50, pero kung magpapatingin ka lang ng blood pressure, hindi na nila tatanggapin.
Sa madalit sabi ho, nagiging ang yung mga manggagamot kinakailangan na masyadong VIP na. Naalala ko namin, nung sa probinsya kami, may doktor doon, kilala-kilala ng panahon na yun. Pagka yun yung tinawag mo, talagang home service ka pa eh. Mahusay, magaling. Makikita namin yung pumumuhay nila talagang mayaman. So ano ang tinutumbok ko mga kapatid para maintindihan natin? Nasanay ko kasi tayo na pagka meron tayong baramdaman, yung naramdaman, sakit, ay ang unang takbuhin kagad natin talagang doktor. Palibasa nga, yun din ho yung pinamulat sa atin ng ating mga magulang. Hindi ho ba? Yan ang ipinamulat noong ating mga magulang, pagka may sakit ka, doktor. Di ba yun? Sister Lolita Corsiga, Brad Rodelio Nava, Brad Fortunato Juarez, Sister Jean Juarez, Rosly Bandojo. Ayan. So yun, nakagisa na natin. Kontikibot, doktor. Alam niyo ba sa kasulatan, may binabanggit ko dito na siguro mag-iisip ka, matatawa ka, na meron palang sitas na ganito. Hindi natin nabubuklat. Kasi nga, ang isip natin, Brad, yung mga doktor, nag-aral yan. 6, 7 taon, nagpakadalubasa, maabot ng 9 na taon. Tapos ngayon, maririnig natin itong ganitong pagtuturo. No? Kaya nga nasabi ko kahapon, wala kang makikita ng doktor na hindi mayaman. Kasi parang ang pera sa kanila bumabalong eh. Kaya nga nasabi ko rin kahapon na itong mga doktor na ito, itong mga manggagamot na ito, ang nagbigay sa atin ng kaisipan na kailangan natin sila. Kailangan natin. Dahil pagka tayo nagkasakit, kailangan tumakbo agad tayo sa kanila. Pero sa kasulatan, iba ko eh. Siyempre, yung kukontra dito sa naririnig natin, sabihin natin nasa laman dahil kontra yung laman dun sa sinasabi ng Espiritu. Tanging si Abayawa lamang ang nagbibigay ng, sabi nga ho kung tayo ay dinidisiplina ni Abayawa doon sa ating napakinggan ngayon at sa marami pang araw, mapalad tayo. Sabi niya doon sa Job 5:17. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan, ang pagtutuwid niya sa iyo, huwag mong ipagdamdam. Kung tayo itinutuwid na ating narinig ito, kasi marami naging na sa kanila yung kanilang manggagamot Nagkaroon na sila ng acquaintance, nagkaroon na sila ng doktor at saka pasyente na, alam niyo na yun, na isang tawag mo lang, Dok, merong ganun. Pero, pansinin niyo doon sinasabi dito ni Job. Sabi niya doon sa 18, kinagamot niya ang kanyang nasugatan, inagagaling niya ang kanyang nasaktan. Sino yun? Di ba ito sa 15:26 ng Exodo? Siya yung pumapatay, umubuhay, siya yung nagpapagaling. So yun yung sinasabi niya ko. Ano sabi niya? Ginagamot niya ang kanyang nasugatan, pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Paano naman, Brad, yung nabasa natin? Kasi meron tayong mga nabasa, sabi doon sa Marcos 2:17. At na ito'y marinig ni Yahweh, siya ay sinabi sa kanila, hindi na nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Ayan, Brad, yan, liwaliwanag naman. Nangangailangan
ng manggagamot yung mga may sakit. So, ang pagkakaintindi ng marami, basta itong talatang ito, basta itong sitas na ito. Halimbawa, ito ay Marcos 2:17. Yung Mateo 9:12 hanggang 13. Datapat ng ito'y marinig niya kanyang sinabi, ang mga walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Totoo naman eh. Bakit ka magpapagamot kung wala ka naman talaga na sakit? So, ang kinakailangan gamutin, may sakit. Tama? 13. O datapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung anong kahulugan nito habang ang ibig ko at hindi hain sapagkat hindi ako naparito upang tumawad ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan. Ang tanong dito, sino itong manggagamot na tinutukoy dito? Yun mo bang manggagamot na ating nakasanayan ng tawagin pagka tayo mayroong sakit? Yun ba yun? Hindi ho eh. Hindi sila. Dahil nung panahon na ito, nagpapagaling siya. Marami siyang pinagaling na mga may sakit. Bakit to? Kasi wala ho talaga palang doktor na makapagpapagaling ng may sakit. Wala. Maaaring yung ibang nakikinig ngayon, maniwala yung iba, at yung iba hati, yung iba talagang hindi na maniniwala. Ganyan ho yun. Wala ho tayong magagawa eh. Lalo na pagka ipagtatanggol mo yung manggagamot mo, siyempre hindi mo paniniwalaan yung narinig mo dahil pinagtatanggol mo yung manggagamot mo. Di ba? Gano'n na mangyayari ho nun. Pero may sinabi si Job na sana naman itong sasabihin ni Job. Sana maisip din natin, maikintal natin, kasi matagal tayong na-brainwash eh. Matagal na brainwash tayo ng mga doktor na ating nilalapitan. Kayo ba'y naniniwala na hindi lamang pala pera ang dinadakilanan ng tao? Hindi lang pera. Hindi, no? Di ba yung dinadakila ng tao, sabi nga niya, kasuktulam sa Diyos. Pagka ang, tinanin nyo, sabi dun sa 16:15 ng Lucas, kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Maaaring yung iba, hindi naman naaamin. Kasi siyempre, dinadakilan niya na yung doktor niya. Noong una, alam lang natin na dinadakilan ng tao, pera. Kasi pera yung pinag-uusapan dyan sa 16. Pero hindi pala eh. Lahat, ang sinasabi niya, lahat ng dinadakila, sa marami pala. Pwede mo dakilain, Brad, ng isang mangangaral? Pwede. Pwede mo bang dakilain ng isang pari? Pwede. Pwede mo bang dakilain ng isang obispo? Pwede. Pwede mo bang dakilain ng isang founder ng reliyon? Pwede. Lahat ito na nabanggit ko, dinadakila na ng tao. Tingnan niyo, pag nagsalita niya yung founder, makikita niyo. Pwede bang dakilain ng isang presidente? Pwede. Ayun na, nakaraang presidente, maraming dumakila ron, di ba? Dito sa panahon natin, marami rin dumadakila. So, iniisip natin, pera lang ang dinadakila ng tao. Hindi ako. Ganun din, pati doktor, manggagamot, dinadakila. Kaya nga, nakakalungkot, nakakapanlumo, makita mo, maraming tao, kung panahon ng unang siglo, ganun din eh. Na pumipila ang tao para lang pagalingin. So, ang nagpapagaling noon, walang iba kundi yung Kristo.
Siya yung Diyos na nakitulad sa tao, nagkatawan tao. So, nung makitulad siya, kung paano siya dun sa 15:26 ng Exodo, ganun din ang ginawa niya noong unang siglo. Ngayon, ang daming dinadakila ng mga tao, lalo na yung may mga sakit. Galing ni Doc. Ang galing ni Doc. Puro ganun na maririn mo. Wala na si Abayawa. Ang nakakalungkot doon. Kaya nga sinasabi nga natin, yung takot kay Abayawa, wala. Tama nga yung pagkakahula ni Isayas. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero yung puso nila, malayo. Nawala si Abayawa. Di ba? Kahit nga libre, sa government center, libre konsulta. Kaya pala libre, siyempre, yung doktor naman may bayad yan eh. Kaya, yung pangalan mo, nililista dyan, anong address mo. Kasi, kada isang pasyente, natural babayaran din ng gobyerno yun. Hindi ba? Tama, mali. Tama. So, pera. Ito yung sinabi ni Job. At sana habang binabasa ko ito, bigyan tayo ni Abayawa ng isang napakalakas na loob. Kasi kung wala ho yun, wala rin saysay yung napapakinggan natin ho eh. Ito ho yun. Sabi niya sa Job 13:4, ang Biblia Tagalog 1970, ngunit kayo mapagkathan ng kabulaanan, kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan. Pero mo yung mga manggagamot, wala raw kabuluhan. Marindi ito. SMB, sapagkat pinagsisikapan ninyong gamutin ako ng kasinungalingan, lahat kayo ay parang manggagamot na walang silbi. Magandang balita, Biblia Tagalog, ngunit kayo mga sinungaling, tulad ninyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Brad, pinagaling ako ng Doc. Alam niyo ba yung salitang maintenance? Ito yung iniligay sa ating isip ng mga manggagamot ng doktor. Once na ikaw ay nagkaroon na ng maintenance habang buhay na yan. Kaya kung napapansin niyo yun, every 3 months, babalik ka sa kanya, re-resetahan ka. Tatanungin, na ba naramdaman mo? Ganon din do ko eh. Kung ano yung reseta sa'yo nung nakaraan, ganon din. Tama ho. Babalik ko ulit in 3 months. So, ganon na naman ang tatanungin sa'yo. Kasi nagdidepende yung doktor doon sa sasabihin mo. Hindi niya babaguhin yon, yung nireseta niya sa'yo, hanggat yung sinasabi mo parehas sa parehas. Pero every 3 months, babalik ka. Every 3 months. Tanong, kung talaga palang ang doktor ay nakapagpapagaling, bakit? Yun ang tanong doon eh. Bakit? Kinakailangan bumalik ka ng bumalik, bumalik ka ng bumalik, bumalik ka ng bumalik. Kung ikaw talaga ay pinagagaling, inom ka ng gamot, inom ka ng gamot, inom ka ng gamot. Tama ba yung sinabi ni Job? Doon sa 13? Ngunit kayo mga sinungaling tulad niyo yung manggagamot na walang kayang pagalingin. Tama ho kaya yun? So, hindi talaga na magpapagaling. Yan, sabi ni Job. Hindi talaga sila nakapagpapagaling. Sino ba may kakayang magpagaling? Siya Abayawa. Bakit to? Sabi kasi niya, ginagamot niya kanyang nasugatan, pinagagaling niya ang kanyang nasaktan. Nasa Job 5. Di ba?
Tapos, sabi niya sa dosages ng Job, ang Biblia Tagalog 1978, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Dosages ito ng Job. Sabi niya, Biblia Tagalog 2001, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay. Ultimong insekto, ulisa, lahat, basta lahat ng may buhay, nasa kanya. Walang bagay dito sa mundong ito na hindi hawak ni Abay Hawa. Kaya nga sinasabi kong kahapon, yun yung ikli at saka yung haba ng buhay ng isang tao, wala ho doon sa inyong kinakain. Wala ho. Kung humaba yung buhay mo at nagkataon na ang kinakain mo ay keto, diet, o kaya ay low carb ka, hindi ibig sabihin na yun ang dahilan kaya humaba yung buhay mo. Ang dahilan nun, si Abay Hawa. Kasi, sabi niya, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay. At ang hininga ng lahat ng mga tao. Palibasa, matigas talaga ang ulo ng tao, ayaw sumunod talaga kay Abay Hawa. Kaya pinipilit niya sa kanyang sarili na yung buhay niya, dugtungan niya. Yung iba, takot mamatay. Brad, ang dami ko kasing iniisip. Ang dami ko kasing ari-arian na may iwan. Kaya nga kung tatanungin kayo, pwede ka na bang kunin ngayong gabi? Marami magsasabi, huwag muna po. Huwag muna. Liyo ba? Alam ba, katulad ng mga nangyayari sa atin, mga sakit-sakit, bakit ba tayo nagkaroon ng kidney, failure, ano ba ang dahilan? Wait, mga dahilan na lamang ho yun. Sa puso, nagkaroon ng cancer. Mga dahilan na lamang yun para yung buhay mo, kunin na niya, alisin na niya. Pero hindi yan naging dahilan dahil dun sa kinain mo, sa lifestyle mo. Hindi. Nagbisyo ka. Ang dami nga akong naninigarilyo. Yung iba buhay pa, yung iba patay na. Pero hindi ko sinasabing manigarilyo tayo. Ginagawa ko lang halimbawa na baka mamaya iniisip ng marami. Bakit yung drug? Inom, sigarilyo. Hanggang ngayon buhay pa. Hindi pa dumadating ko yung katakdaan . Di ba? At para doon na sana sa kapulungan, huwag niyo na hong balakin. Huwag niyo nang balakin kung kayo ay nasa kapulungan na. Kasi yung katawan natin, hindi na natin. Huwag na. Baka lalong yung katakdaan ni Abay Hawa doon sa buhay natin na tinatamasa ngayon, nasa kanya yan. Kung pwede niyang iklian yan, nasa kanya yun. Kasi yung katawan natin, itong katawan natin, hindi na ito atin. Hindi katulad tayo nung nasa laman. Sige lang, durugin mo yung katawan na yan. Okay lang. Pero ngayon, iba na. Hindi na ito atin. Kaya hindi tayo pwedeng magdesisyon ng bara-bara. Hindi na ito atin . Ngayon, kung ayaw mo naman na ipagamit kay Abay Hawa, ay di nasa iyo. Kaya lang, yung inaasam mong buhay na walang gan, wala na yun. Di ba? So, makikita natin dito sa tinutumbok ng ating pag-aaral na yun daw pala mga manggagamot, wala talagang kabuluhan. Siyempre, hindi matatanggap yan ng mga nagsipag-aaral. Pambira, Brad. 6-7 taon kami nag-aaral, tapos niya sasabihin mo, wala kang kabuluhan. Hindi naman talaga kayo nagpapagaling . Di ba? Siya kaya nagpapagaling. Kaya kung meron tayong karamdaman ngayon, depende kay Abay Hawa. Bakit? Anong dahilan? Kung sinubok si Job dahil doon sa
sinubok siya sa katatagan ng pananampalataya niya, o di mapalad tayo. Nagkaroon siya ng karamdaman, hindi nga siya tumawag ng manggagamot. Mapalad tayo. May kung halimbawa, nagkaroon ka ng karamdaman dahil sa katigasan ng ulo mo, pinaparusahan ka ng bayawa. Diba? Yung halimbawa, nagsisinungaling ka, nasa kapulungan ka, at hindi ka naman gumagawa ng ayon sa kalooban niya, at panay ang kasinungalingan mo, at nagkasakit ka ng baka parusa na yung bayawa, hindi na pagsubok. Diba? Kasi ganyan yung ginawa niya doon sa Ehipto Oh. Sinasabi niya, wala na akong sakit na ibibigay sa'yo. Di ba? 23, 25 na Exodo. At inyong paglilingkuran ng Panginoon ng Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Siya yun pala yung nagbibigay ng sakit 23, 25 na Exodo Ang magandang balita Biblia Tagalog, akong si Yahweh, ang siya lamang inyong paglingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin, ilalayo ko o ilalayo sa anumang karamdaman. Ilalayo sa anumang karamdaman. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Walang doktor na nangako na ako magpapagaling. Yung nangyari kay Chris Aquino hanggang ngayon, ginagamo. Kay Doc William, hanggang ngayon, ginagamo. Kasi nga, kung sila ang nakapagpapagaling, ba matagal na magagaling yung mga yan? Di ba? Yan pinaiisip sa atin niya, kaya nga yung sinasabi niya dun sa Hope. Mapalad tayo kung dinidisiplina tayo ni Abay Hawa. Itinutuwid niya tayo. Kaya huwag natin ipagdamdam kung itinutuwid niya tayo. Ngayon, kung matigas ang ulo natin, wala tayong magagawa. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan, pinagagaling niya ang kanyang nasaktan. Napakasarap pagka si Abay Hawa ang kasama mo. Alam niyo kung bakit? Hindi mo na kailangan pumila. Paano Brad, yung mga ooperahan, yung mga malulubha, pwede naman kaya nga lang sabi nga natin, bakit hindi natin unahin si Abay Hawa? Kung hindi na kaya ni Abay Hawa, di punta tayo sa doktor. Tama ho ba o baligtad? Kasi kaya ko nasabi yun, may isang hari na nagngangalang si Haring Asa, doon yung nakalagay sa pangalawang kronika. Nagkasakit siya doon sa kanyang paa. Imbis na hanapin niya si Abay Hawa, yung manggagamot. Kaya nangyari, namatay si Haring Asa. Di ba? Ayan, nasa 16. Ito yung kasaysayan niya, sabi niya, sa 11, lahat ng gina, nung unang galing nito dahil lahat ng mga matataas na dako, yung mga pinagsasambahan ng mga pinagsisira niya, pinagputol-putuluyan. Mula sa simula hanggang wakas ay nakatala sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Sabi nila, gout. Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sa manggunit. Ano nangyari? 13, namatay siya ng ika-41 taon ng kanyang paghahari. Nilibing siya sa lungsod ni David sa isang libingan iyungib at ipinasadya niya para sa kanyang sarili. Nilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango. Bilang pagpaparana sa kanya, gumawa ang mga tao ng napakalaking sikat. Pero imbis na sangguniin mo siya Abay Hawa sa manggagamot ka, ayun, namatay. Maaring yung iba nating mga kapatid sa unang dinig, may hirapan kang nanggatin
Di ba? Alam ko ho yun. Alam natin ho yun. Kasi nga nasanay na yung katawan natin. Lalo na pagka meron ka ng maintenance, nasanay na yung katawan mo, yung body clock mo, na tumatanggap ka ng gamot. Sana loobin ni Abay Hawa. Kasi kung pagagalingin ka ni Abay Hawa, o pagagalingin tayo ni Abay Hawa, mawawala na hulo. Di ba? O talagang siya na yung manggagamot mo. Masarap. Bakit? Naranasan mo na yung kapangyarihan niya. Na hindi lang pala nakasulat sa banal na kasulatan at hindi lang binabasa ni Brad, naranasan ko. Di ba? Napakasarap nun. Kaya yung sinasabi nga niya dun sa na pagka itinuturing mo na mahalaga sa tao o mahalaga, binadakila mo na, pag wala si Doc, wala nang buhay. Diba? O, brother mo dumali, doktor nga bro, nagpapagamot pa rin sa doktor, di magamot yung sarili. Yun o, sana. Yun sana ang makita natin na, yung mag-iisip ko ba tayo? Kung itong mga manggagamot na ito ay talagang nakapagpapagaling, bakit bilang isang doktor na nag-aral ng pagkatagal-tagal, 6-7 taon, bakit nung magkasakit siya, nagpapagamot din sa ibang doktor? Si Doc William, ang daming video na itinapayo pagdating doon sa kalusugan. Pati na ninyo, tinamaan siya. Takbo sa ibang bansa. Hindi kaya dito sa Pilipinas eh. Di ba? Ibig sabihin, walang silbi manggagamot dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit patatakbo siya sa ibang bansa kung meron pala dito magagaling na manggagamot dito? Siguro maaaring magtanong, Brad, gumaling ako dun sa, nasaan ngayon yung kredito? Hindi ba nandun sa doktor? Asan si Abay Hawa? Nawala. Yun yung ating tinutumbok dito. Na dapat pala, kung ginamit silang instrumento o tools, sabihin na natin tools, gamit, hindi naman kasi siya yung manlilikha. So, gamit lang siya, tools siya, para doon sa nangyari sa iyo. Katulad nun, ooperahan ka. Di ba? Kasi iba ho kasi ang isip ng tao na once ikaw nagpagamot, doktor ang nagpagaling. Di ba? Ayun po mga kapatid, gawin po ni Mayawa, bukas ituloy po natin. Dami pa. O yung sinasabi ko doon, yung daw mga walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. Ang nangangailangan ng manggagamot, yung may sakit. Ang manggagamot na tinutukoy doon ay walang iba kundi yung Kristo na si Abay Hawa nung makitulad sa tao. Hindi ko manggagamot doktor na ating partikular na nakikita sa mga ospital. Hindi sila. Hindi sila. Sabi nga ni Job, ano sabi? Lahat kay parang manggagamot na walang silbi. Walang silbi ang manggagamot, sabi niya. Hindi ako magsabi uno na. Pwera galit. Kasi minsan baka mamaya ako hindi nagustuhan yung kanyang narinig. Yan na. So pagka hindi mo na nagustuhan yung iyong narinig, matitisod ka na. O lalo ka nang hindi nakinig. Wala akong magagawa. Kasi yung paligtasan naman, individual yan. Hindi naman tayo katulad ng reliyon na kaya hinahabol yung isang membro dahil dun sa kanyang binibigay na abuloy. Ika po. Ito ko kaligtasan. So, yun. Sabi ni Sister Elizabeth Dents, tama bro. Yan ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. Pagkahoy yung lason na itinanim sa atin nitong mga doktor na ito ay mawala.
na tanging si Abayawa na lamang talaga ang ating bibigyan ng pagpaparangal, pagdakila. Yung bang sa kada kibot mo ay siya na lamang. Wala nang iba, kundi siya na lamang. Pasasalamatan mo siya, dadakilain mo siya, sasambahin mo siya. Yung mga ganong sitwasyon. Hindi yung meron ka pang dinadakila, doktor, pastor, ministro, di ba? Kung dakilain ng maraming membro, yung kanilang mangangaral, gano'n na lang. Si Abayawa, ang dakilain natin. Oo, siya yung nagbibigay ng karunungan. Pag natakot ka sa kanya, bibigyan tayo ng karunungan. Kaya walang karunungan ng maraming tao dahil wala yung pagkatakot eh. Hindi sila natatakot. Mas takot pa ang tao kay Doc. Sabi ni Doc, inumin nyo yun 3 times a day. Ba nasa oras yun? Naniniwala ko ba kayo na nasa oras yun? Doc, anong oras o iinumin? Kinakailangan yan, alas 8, alas 12, alas 6. Tingnan ninyo. Nasusunod ba yun? Opo naman. Kasi sabi ni Doc, pagka hindi nyo yung sinunod, hindi kayo gagaling. Tama ba? Ayun. Ako'y nangingiti dahil totoo, mas takot pa ang tao kay Doc kaysa kay Abayawa. Di ba? Takot! Bakit? Kasi ang tao, takot mamatay. Ay, si Doc yung taga-salba. Kasi yung itinanim ni Doc eh. Siya yung magiging tagapagligtas mo, taga-salba mo, sa iyong karamdaman, sa iyong sakit. Di ba? O, natakot ngayon. Nasa oras ang inom ng gamot noon. Pag sinabi ni Doc, bili ka ng ganito sa loob ng 3 buwan. Kung may pera ka, edi bibili mo yun. Tapos, yung pala kinabukasan, hindi mo pwedeng ipagambog. Sala na naman. Parang domino effect. Binigyan ka ni Doc within 3 months, pero yung bukas, hindi mo alam. Kaya minsan, yung gamot, sa loob ng 3 buwan, kinabukasan namatay, o di may gamot siyang spare. Kaya lang wala nang inom. Bakit? Patay na. Kasi hindi alam yung bukas. Hindi natin alam yung bukas. Nakita niyo ba? Domino effect. Ginalaw mo yung isa, alat na. Ganon katindi ang banal na kasulatan. Ang salita mo'y katotohanan. 17:17 ng Juan. Di ba? Ay, matatawa ka nga eh. Kung bumili, banig-banig eh. Pero yung bukas, hindi pala alam. Si Doc, ano yan? Talagang sigurista yan. 3 buwan kagad yung reseta niyan. Hindi ba? At sinasabi mo kanina, stricto si Doc. Kailangan, alas 8 ng umaga, inumin mo yan. Kumain ka muna, magkalungsal ka muna, and then inom ka ng gamot. Siyempre, ikaw naman, susunod kay Doc dahil taga-salba mo siya eh. So, yun po. Ano yun? Ano yung sinasabi mo, sis? Totoo yung sis. Kaya nga, sino man ang dinadakila mo, o halimbawa, dinadakila mo na si Doc, o kasuklam-suklam kay Abayawa yan. O dinadakila mo si pastor, kasuklam-suklam kay Abayawa yan. O dinadakila mo si ministro, kasuklam-suklam. O dinadakila mo yung isang preacher na iniisip mong pagkatali-talino, kasuklam-suklam yan. Isa lang ang dakilain natin, si Abayawa. Kasi, kung meron man halimbawa, merong Pablo, merong Bernabe, lahat yan, na kay Abayawa galing lahat yun. Kaya nga sinasabi, kay Apollos ako, kay Pablo ako, kay Bernabe ako. Bakit? Si Pablo ba napako sa krus? Di ba? Huwag na natin ipaangkin.
Di ba? Ayun. Magandang hapon doon sa lahat po ng ating mga viewers. At punta na ako dito sa hindi ko na banggit kanina. May mga heart na yan para may tanda na Sister Lolita Corsiga, ayan, Brad Rodelio Namba, Fortunato Juarez, Rosny Bandojo, Sister Lori Calderon. Medyo Pasis, tama po bro, man, pag 50-50 na po buhay ng pasyente, may perman. Hindi lang bro, doon pa lamang sa pagpasok mo pa lang, meron ng ganyan yung kontrata ho yan na wala silang pananagutan kung ano ang mangyari sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi sila sigurado doon sa gagawin nila. Pero hindi nakikita ng marami yan kasi nga, ang iniisip ng marami, yung doktor taga-salba. Ano sabi ni Doc? Ipagpasa Diyos na ho natin. Ba't ganon? Yung tao na lumalapit, asang-asa siya na pagagalingin siya ni Doc. Tapos sabi naman ni Doc, ay ipagpapasa Diyos natin yan ha. Hindi ba? O sana makita natin yung punto. Makita natin. At pagka nakarating na tayo doon sa ganung bagay, yun ang magandang mangyayari sa buhay natin. Tandaan nyo yun. Huwag natin gayahin yung sa panahon ni Isaias. Tama nga ang pagkakahulan ni Isaias sa inyo. Sabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero yung kanilang puso malayo sa akin. Bakit? Walang takot sa kanya Hindi siya yung dinakila. Leonardo Corsiga. Sister Loren Paulan Fernandez. Brad Sam Rotoni. Ayan. Kahapon nasagot ko na ito. Sister Vivian Bandomana, Brad, paano kung accident na nabali ang buto mo sa tuhod para orthopedic doctor to talaga? Pwede, kasi kailangan yan, kailangan natin yan. Kaya nasabi mga kahapon, paano yung, kasi ang ginagamit nilang sitwasyon, na kaya ito ay nagkaroon ng sakit dahil sa kinakain, namana. Kaya katulad niya, na-aksidente ka. Ngayon, hindi ibig sabihin ako mo naman, nagkabali-bali na. Napakahirap kaya nitong nangyari na nagkabali-bali, tapos bedridden ka. Baka isipin mo, kunin mo lang kaya ito ni Abayawa. Di ba? Ang saklap nun. Pero buhay ka. Di ba? Sebastian Juarez, gastos ang maintenance po bro, tapos walang kasiguruhan kung gagaling ka. Totoo yun. Totoo yun. Kasi nga kung gagaling ka, taon na Di ba? Sister Maria Victoria Morales, Leonardo Corsiga. Pero kalimitan, sinasabi ng doktor, sorry po, ginawa ko na po ang lahat. Pero di naman talaga, ano kaya niya kayang pagaling. Totoo yun. Kasi nga, walang kakayahan ng manggagamot. Yan liwa-liwatog dun sa home. 13-4. Maria Victoria, salamat kay Abayawa. Ang mama ko walang maintenance. O diyo ba? Sarap niyan. Pero mo, wala kang gastos. Nolitong kuha, tama po, bro. Sister Maria Victoria, opo bro, ako handa na po. I always ko na po ang buhay. May Abayawa. Bradnel Lumali. Sister Maria Victoria, nagsisi nga po ako, nagpa-vaccine. Ayan, ang dami namatay dyan Kaso sunod kay Gongdi. Kaya katulad na, halimbawa, dentista, kailangan mo doktor. Pwede Hindi ba? Shirley Bandojo Abrera. Sister Maria Victoria, pagkain po natin ang salita ni Abayawa. Masarap na pagkain po yan. Leonardo Corsiga, tulad nga po ng vaccine, kontra daw sa COVID. Yun po ang walang tiwala kay Abayawa sa tao sila nanulat.
Dami na matayo dyan sa vaccine na yan. Rosely Bando, di ba si Chris Aquino din nagsangguni sa mga rebulto? Maria Victoria, kahit vitamins, bro, hindi na ako nagba-vitamin, nagtitake ng vitamins. Hindi naman kasi nangyari yan ng unang siglo eh. Oo, tola. Pero bakit wala ko silang ganun katindi ang karamdaman, ano? Nolitong po, tama po bro, nasa kay Abayawa ang hininga at buhay ng bawat isa. Ultimo ang mga hayop po eh. Sabi niya, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay. Ay doon sa ASMD eh, doon si Jesus ito naman ba, nasa kamay niya ang buhay o hininga ng bawat nilalang. Ano mang klaseng nilalang yan? Pati na ang tao. O, isa pala yung may hawak eh. Hindi si Doc. Di ba? Hindi si Doc. Sa Elizabeth Benz, tama bro. Ayan. Bibigyan Bandoong Mana, pag-pray po ng mga pastora. Wala lang say-sayan sis. Rosny Bando, parang yung amo, sangkaterba o halos ang cabinet nila puno ng gamot. Pero tuloy-tuloy lang ang gamot, ano? Leonardo Corsiga po, may sakit sa puso. Nainom naman ng gamot pero nainom patay. Walang nagawa ang reseta ng Dok. Brother Emiliano Wale, kitang-kita ko kung paano kumilo si Abayawa nung na-cardiac arrest ako. Tanggihan ako sa unang ospital pero nakilala ko yung doktor na pangalawang ospital na ginamit niya para makarating ako sa Philippine Heart Center. Sa kabuuan, di ko katakdaan nung nangyari pa yun sa buhay ko. Yun totoo yun. Yun ho yung totoo na talagang hindi pa katakdaan nakunin ka ni Abayawa. Yun yun. Hindi pa yung takda. Kasi kung takda mo na yan, kahit na si Michael Jackson nga, ilan ba yung attending PCC niya? Pagkarami-rami. At ang napakabigat ho noon, anumang sakit ni Michael Jackson, ay meron nang nakahanda na kaagad. Halimbawa, kinakailangan niya ng kidney. Meron nang magdodonate. O, kinakailangan niya halimbawa ay baga. O, meron na. Tapos yung mga attending PCC niya, ang dami. Pero nasingitan pa rin eh. Ano? Patay din eh. Melchor Pasi, si tatay nang namatay, may natira pang gamot. O, yun sinasabi natin. Kasi nga, yung bukas, hindi natin alam. Si Doc, kung magreseta yan, minsan buwan, 3 buwan. Sister Vivian Bando Humana, kaya nga po pinapipirma ka muna pag-ooperan kasi di nila sigurado. Yun yung totoo. Alam niyo yung mga komento na yan, ibig sabihin lamang, gising yung ating pandinig at mulat yung ating mata. Kinakailangan na lang talaga yung ma-implement. Ibig sabihin, gawin. Kasi nakikita na natin eh. Bakit nga pala pinapipirma pa nung sa ospital? Katunayan lang yun na walang kasiguruhan yung gagawin nila. Diba? Gawal Jelly Pricks. Paano yung mga bagong silang na sanggol brand? Nakakagda din yun. Oo, lahat bro. Lahat ng bagay sa mundong ito, kahit yung ibon, ano mang hayop, nga lang ibon, pagka hindi pa niya katakdaan kahit binaril mo na kahit ginamitan mo na siya ng hindi nalalaglag Pero pagka yung ibon, katakdaan na niyang mamatay, sapul na sapul yan. Babagsak yan. Takda niya yan Ganyan din sa tao. Yung mga sanggol, yung iba nasa bahay bata pa ng kanyang ina, mamatay. Pagkaluwal, namamatay. Di ba? Takda yun Yan yung itinakda. Ngayon, yung ikli at saka yung haba, ay nasa kanya yan. Wala kahit sa kanino mang tao yun. Nakiabayaba. Yan yung hog dosages.
Sige po, ay maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at saka doon sa lahat po ng ating mga kapatiran. Loobin po ni Abayawa, bukas, ibili po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras natin pong inilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat ng ating pong nakasama sa hapon po ito. Isang magandang hapon po sa ating lahat.